Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, auto-promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawain ng tuliwan na galingan ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Ngayon po ay aking babasahin ang mga mensahe nito mula po doon sa Bagong Tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 9, talatang 22. Ito po yung mensahe. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay. Ipapatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawang dapat tularan. Pagpatuloy po natin sa 1 Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Tinanggap natin ano bang ang ating hilingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig kayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibig kayo gaya ng utos ni Kristo sa atin. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13. Ito po ang mensahe. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pangubahagi ng mabuting balita o salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan. Dito sa Bible Lives po. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu. Gayon din sa ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo at ang mga mensahe ito malagay sa tema na Jesus Christ suffering in cross is the ideals of facing life. Yan. Jesus Christ works miracle to humanity to honor God for it and thanks God through Christ. So yan ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa tema. Ngayon babasahin ko sa inyo yung doon sa ngayon ay paliliwanag ko sa inyo yung mensahe niya mula doon sa Bagong Tipan na ating binasa kanina. So ngayon, nais mong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya po na ipabatid sa atin na tayo ay yung sakripisyo na pinakita ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa paghihirap niya, sa pagkakapako niya sa krus at kanyang mga paglilingkod ay ito ay ehemplo na dapat nating tularan at gayahin. Ganon tayo dapat katibay upang sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos at pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Ganon dapat tayo katatag, ganon katibay, even though abutin nga natin yung tayo ay may ganong klase ng paghihirap sa buhay na tayo ay umabot man na ang buhay natin ay malalagay sa ganong klase ng sitwasyon ay hindi tayo mawawala ng pananalig pag-asa sa ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat ang ating banal na Panginoon Diyos ay patuloy na nakagabay sa atin at siya ay mayroong pangako sa atin na tayo ay pagkakalooban niya ng kaligtasan kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo at tayo ay makakasama niya sa buhay ng ngayon ay kailangan tayo ay maging matatag sa pagsasabuhay ng kalooban niya mula sa ipinahayag at ipinangaral sa atin ng banal na Panginoong Jesucristo. So ganyan natin dapat ay masusunod natin yan.
So kung yung buhay man natin sa buong buhay na ito ng bawat isa, ganun kahirap yung buhay mo, dapat matatag ka sa buong buhay mo. Gayun man, sinasabi ng Panginoon Kristo ay pag tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay bibigyan ng magaan na pamato o magaan na pasanin at tayo pagpapahingin niya ang ating kaluluwa. So tayo ay hindi mahihirapan sa ating pamumuhay kung tayo ay lalapit sa Kanya, lalapit tayo sa Panginoon Diyos mula sa Kanya. Kaya tayo ay sa buhay yung mabuting balita, lahat tayo, sa gayon makapamumuhay tayo ng mapayapa, maganda ang pamumuhay natin. So ligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas tayo muna sa demonyo, pangalawa sa mga tao na nagkakamali. Yan, mga kapahamakan na maaari natin tamasahin. Kapahamakan na maaaring mangyari sa atin. Kaya tayo ay, God will protect us. God will make miracle for us kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, susundin natin yung Kanyang kalooban. At lalo na, siyempre tayo ay pwede tayong humiling sa ating banal na Panginoon Diyos kung tayo ay anuman ang ating mga nais sa buhay na ito na ating nais. Ngayon, sabi ng Panginoon Diyos, tayo ay ipagkakaloob niya natin mga kahiling kung tayo patuloy na nananampalataya at sumusunod sa Kanya kalooban. So, kinakailangan ay iwasan natin yung pagkakasala upang i-grant niya yung mga kahiling natin. Sapagat kung tayo nakakasala, lumalayo sa atin ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung tayo ay nananampalataya ng lubos, tayo ay pagpapalayo. So, ganyan tayo dapat nananampalataya sa atin. Kaya tayo ay kaya tayo ay palagi nating alalahanin yung paghihirap ng Panginoon Kristo para tayo mayroong tularan sa ating pamumuhay nito. So kaya nga, yung mabuting balita, yung pangaral ng Panginoon Kristo, pangaral ng Panginoon Diyos, tayo ay pinumold niya yung puso't isipan to be strengthened. Ini-strengthen niya sa pamumuhay kasi kinakailangan mayroong kang katatagan kasi nga marami yung tukso, marami yung gumagawa ng hindi mabuti para ikaw ay matuksuin na gumawa ng hindi maganda at magkasala ka. So, ang Diyos ay ang Panginoon Diyos ay nagbigay ng panutunan na mayroong kaparusahan o mayroong judgment day pagdating ng panahon. At syempre mayroon tayong sa bumuhay nito, mayroon tayong gobyerno na ginawa rin siya para ma-enforce tayo. So ngayon, para masunod natin yun ng lubos ay kinakailangan tayong magabay ng Panginoon Diyos para maging matatag tayo at hindi tayo basta nagkakamali. Kasi kung halimbawa yung batas na binuo ng mga tao, binuo man natin yan, ay marami yun nakalalabag dyan. So kaya nalalabag ay syempre mahina yung ating pagkakamold. So hindi naman mahina yung edukasyon natin para tayo mamold, pero higit na mas matibay tayo kung meron tayong pananampalataya sa ating mga. Yan, na tayo ay merong edukasyon para tayo ay nagiging mahusay ng ating disipan, nagkakaroon ng ethical at kakaiba dito yung pananampalataya. Mas laging more ethical tayo with faith in God. So mas nagiging holy yung pamumuhay ay tinuturo na banal ng Panginoon Diyos at you can easily follow the government. At in the other hand ay sa dami ng nakalalabag ng batas, nakagagawa ng imanda na hindi sumusunod sa Diyos, hindi kilala. So we suffer, marami nang suffer. Lalo kung mabigat yung ginagawa ng isang tao. Ang isang tao ay nang-aabuso, lalo na yung nasa gobyerno pa. Yung isang tao ay naging saking sa yaman, inabuso niya, kaya gusto niya lang siya lang ang gustong mamumuhay ng maganda. Gusto niya ang lahat ng lupa kanya, gusto ang mayaman kanya. So gumagamit siya ng force para apihin yung iba, kung mas malakas siya. Parang, halimbawa, isa, dalawang tao, isang mahina, isang malakas, kapag nag-away kayo, siya mamumuno, alipin ka niya. Di ba? So yun ay nagiging problema ng ating dito, kahit may gobyerno na nagagamit pa ito ng mga tao ng mga masasakim na pamumuhay. So ngayon, marami yung nagsasuffer. So kaya sa ating bansa, marami nagtitira, ilan yung mayaman, hindi dahil sa masipag sila, dahil sa yung iba ay nagiging hindi maganda yung
pamamalakad ng pamahalaan yung sistema sinasabi. Kaya may mga nagsasabi. So, ano ba, kagaya na lang ng karapatan, bakit hindi maipamuhay na maayos yan ng karapatang pantao? Bakit mayroon pa rin nagiging? It should be implemented very well. Pero bakit hindi nangyayari ngayon? Diba? So, kung sinimulan noong 1940s lang yan, dapat sa haba ng panahon na mayroon na rin nasa 6 na taon, dapat na ano na yan, diba? So, kaya yan yun yung kaya kung tayo ay mayroong pananampalataya, hindi na mai-implement yun. Kaya lang, nahihirapang ma-implement ng todo yan. Dahil nga sa, syempre, yung iba ay, syempre may interest sila for their own na pag-establish ng mga yaman, ng kayamanan para ayaw nila ma-implement para parang gano'n. Yung pag gusto, sila lang yung advance, ika nga. So, kaya nagkakaroon ng problema. So, kaya tayo ay, with that, we have to be strong, maging matibay tayo hanggang sa tuluyan na ang Panginoon Diyos at tuluyan na tayo ay magkaroon ng magandang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, magandang pamamahala at tayo lahat ay mamuhay ayon sa karapatan or mas more than that pa na pamumuhay. But it's basically itong pinakamaganda na tayo nakapamumuhay ng maganda dyan. No one left behind, wala nakapamumuhay dyan. But as long as na kung tayo ay hindi nakapamumuhay ayon dyan, so we must be strong para hindi tayo magkamali. Kasi kung hindi tayo naging strong, ang mangyayari sa atin, nagawa ka ng krimen, nagawa ka ng masama paglabag sa batas, paglabag sa kalooban. So, hanggang sa matuluyan ka na maging super sama, mapapariwara ka sa gobyerno, sa kabatao mo, sa Diyos. Yun ang problema. Kaya, even though tayo ay sapitin natin yung kagaya ng sinabi na Panginoon sa Kristo, ito ay tinatakwil na ng bayan, nahihirapan ka, so we still have faith in God na tayo nasa mabuti pa rin na pamuhay. But within that our faith, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan sa ating pananampalataya. Ano man yung hirap natin, lalo na sa pagdating ng kinabukasan, magiging gaganda yung buhay. Parang pag-aaral lang yan eh. So, nagpapakahirap pa mag-aaral. Pagkatapos ng maayos na yung meron ka ng magandang may bunga na ikaw ay isa ng professional, isa ng marunong ka na sa maging kahit teknikal. Ngayon ay kung ikaw ay walang-walang ka naman. Diba? So, yun ang mabigat mo. So, parang ganun mo pinaghihirapan ng bagay. Naging matagumpay ka sa bagay mula diyan sa kahit din niya. So, kung tayo man ay naghihirap para marating yung karapatan ng lahat, we must stay strong hanggang sa ma-implement na totally yung karapatan ng tao para sa lahat. At magkaroon tayo ng isang mahusay na sistema yung pamalaan which is kakibat sa ating halimbawa in speaking of our pamumuhay. But ang mahalaga ay maabay natin ng Panginoon Diyos at tayo magpapumuhay. So, tinagagabay para tayo lahat ay pare-pares na makapamuhay ng maayos. Kaya lamang may hindi naniniwala, yung iba ay ayaw maniwala. So ngayon, ang nangyayari ay nagsasabi rin na kapag mali na yung ginagawa ng ibang tao na hindi na napalataya sa Diyos o na napalataya man pero baliwala sa Kanya. Diba? Nakalimutan pa rin yung Diyos. So yun at kung tayo ay halimbawa gunalis natin humiling sa ating banal na Panginoon Diyos, hilingin natin sa Kanya ating nais na hilingin. Tayo ay humiling sa Panginoon Diyos sa kalangitan na pagkakaloob niya sa atin yung ating mga kahilingan. So, gano'n tayo dapat humiling sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay kanyang pagkakalooban ng kanyang mga katapat. Kaya tayo ay palagi natin kalakip o kakibat ng ating Panginoon sa Kristo sa ating pamumuhay to be strength at pagpapalain niya tayo sa paggawa natin ng mabuti. Basta mo kayong kakala sa paggawa ng mabuti at manampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo at tayo bibigyan niya ng kanyang nawaan sa ating buhay kung tayo ay nanatili sa so kaya tayo ay kung tayo mawawalan ng pag-asa, kung tayo mawawalan ng pananampalataya, ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, ay alalahanin natin ang ginawang ehemplo ng ating Panginoon sa Kristo to save all from the sins, from the devil.
tayo wala na sa pangyarihan ng demonyo at tayo at nilalaya na rin ng pinatatawad na rin tayo ng Panginoon sa sa ating mga pagkakamali mula doon sa panguto ng demonyo sa atin na simula-simula at mga naging pagkakasala sa mga bawat pamuhay ng bawat tao. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na and make at maging matatag tayo dyan to live good. Mahirap makibakan ng pagkapamuhay ng mabuti, kaya tayo ay maging matatag sa pakikibakan ng pamumuhay ng mabuti, akibat ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sige, mapapagtagumpayan natin ang maging among isang araw na tayo ay mabuti. Sa amin man yung atin. Hinaharap naman ng hirap. So yung magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabuhan sa naman ang Bible Promotions. Unang pagbahagi na naman tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos dito sa Bible Promotions. Sana kayo ay nagabayan na naman at naliwanagan sa ating pagbabahagi ito at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At patuloy na tayo ay nananampalataya ng paggabay ng ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. At gayon din ang Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa atin. Mula sa pagmimilagro ng kaliwanagan spiritually, ano man ang kanyang gamitin para tayo ay gabayan ng kanyang kaliwanagan at pag-aapresyon ng Banal na Santa Maria at iba't ibang kanyang pagmimilagro na gabay sa atin. Mula dito sa ating bumabahagi ng mabuting balita at pagpapala sa lahat. Mula diyan sa yan. Gabay na yan sa atin sa pananampalataya at iba't ibang pagpapala ng Panginoon. At doon sa interpretunity, patuloy tayo magkaisa sa ating pananampalataya, bawat mga reliyon, iba't iba man ang ating mga reliyon, tayo magkaisa sa interpretunity, unawain natin yung pananampalataya ng iba, at hindi na uwi doon sa diskusyon, sigalutan, hanggang mauwi sa awayan, karahasan, at mas malaki ay digmaan ang dahil sa iba't ibang paniniwala. Nagkakaroon ng kabuluhan. So ngayon, bagkos ay kung magkakaisa, makapagpapayaran tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, pag-ikayat ng kabutihan sa bawat individual, bawat pamilya, bawat komunidad, bawat bansa at nagkakaisa. Maging matawag tayo. At doon sa CBCP and Vatican Church ay kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. At patuloy niyong pagpupuri, yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya at umaasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. Kanyang iba't ibang pagmilagro at kapangyarihan mula sa Banal na Santa Maria. Nagabayan na tayo ng kanyang pag-apresyon sa pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ating balita. Sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon naman sa mga kapamalan, kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria, ng mabuting balita. At tugunin nyo yung inyong kayong mamahala ng mabuti. Tugunin niyo yung karapatang pantao, patas na hustisya, ayan. At sa gayon yung inyong mamamayan ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan, ay patas na hustisya. Tatamasahin nila mabuti pamumuhay. Ayan. At yung mga tao ay sumunod sa pamahalaan at kayo manampalataya sa ating Panginoon Diyos, yung pamasunod ng iyo ang pamahalaan. So yung makapamumuhay tayo ng mabuting lahat. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Promotion sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo ay mahikayat sa kaligtasan spiritual at pagsunod sa pagsunod at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at dito sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.